Good morning mga idol. I-update natin tong Honda RSX. Dito nga pala tayo sa Honda Masinloc branch mga idol. So sulit pa nga ba ito bilhin ngayon 2025? Alamin natin yan. So unahin natin sa kanyang headlight na naka-attach dito sa kanyang handlebar. So ang kagandahan nito, sumusunod dito sa galaw kung saan ka man liliko. So gamit nito is halogen bulb mga idol. So pagdating naman sa kanyang signal lights, napakaganda at solid naman ito mga idol. So meron siyang mga park light dito mga idol. So LED po ang gamit niya mga idol. Tapos dito naman is sa kanyang signal lights is ordinary bulb mga idol or peanut bulb. So ang kagandahan nga pala nito yung kanyang design, no, napakaganda at napaka-sporty, no, yung kanyang disenyo rito mga idol. Kulay nga pala nito pinaghalong black at saka red mga idol. So makikita natin may naka-attach dito na minimalistic na Honda. Tapos dito naman RXX mga idol. So makikita naman natin sa gilid mga idol, makikita natin yung mga decals niya, oh, na pinaghalong gray and black. So gray. Gumagamit ito ng telescopic fork with drum brake para sa kanyang braking system. Spokes po ang ginamit niya rito. Okay, may sukat na gulong na 70 by 90-17. Tube type pa lamang ito mga idol. Habang sa likuran naman mga idol, makikita natin yung taillight niya na gumagamit ng ordinary bulb. Peanut bulb naman para sa kanyang signal lights. Tapos nandito yung kanyang reflector at mayroong sticker pa rin dito sa kanyang back fender na kung saan may naka-attach dito na plate holder. Gumagamit ito ng dual shock absorber mga idol na coated ng gray para sa kanyang spring coil. So drum brake po ang kanyang braking system. Spokes po ang ginamit niya sa kanyang gulong. At syempre yung gulong niya may sukat na 80 by 90-17. Then pagdating naman sa gilid mga idol, makikita natin yung decals na RSX. Ayan, dito ako nabubulol eh, RSX. Alright? Then meron po siyang nakalagay dito PGMFI. So meaning fuel injection na siya na kung saan mas matipid dito sa pagkonsumo ng gasolina. And then dito naman makikita natin meron po siyang cover para sa kanyang hatak mga idol or chain drive. Okay? So ang ginamit niya rito is metal. Okay? So baba saka itaas po siya mga idol. Tapos dito naman makikita natin yung kanyang kambyo na kung saan meron po siyang 4 na gear na pagpipilian. Ito naman yung kanyang side stand and yung center stand. Tapos ang ganda rin ng kanyang pillion design ng bracket niya mga idol, no? So gamit nito is rubber mga idol. Dito rin sa kanyang rider position. So sa kabila naman meron po siyang decals din. Kung anong meron doon sa kabila, meron din dito sa kabila. So Honda, meron din. Okay? So ito yung muffler niya mga idol. Meron po siyang cover dito na plastic ang ginamit na materyales. Okay? Tapos ito naman yung kanyang pillion footrest at ito ang kanyang kickstarter na kung saan malaking tulong just in case na humina o malobat ang baterya ng motor mo. Tapos ito naman yung kanyang brake pedal. Okay? Mapunta naman tayo sa itaas mga idol. Unahin natin sa kanyang manual speedometer and odometer. Tapos meron po siyang gas gauge. Okay? Tapos meron siyang mga indicator, neutral, tapos gear indicator po, 1, 2, 3, 4, okay? So meron siyang engine check indicator, then high and low indicator. Tapos makikita naman natin yung Honda na logo pa rin. Okay, dito naman sa switches and buttons, merong high and low, busina, then turn lights. Samantalang dito naman is electric starter button lamang. Sa controls naman, ito ay mayroong throttle control with brake lever sa unahan. At ito naman yung kanyang handle grip. Okay? So meaning, ito po ay semi-automatic transmission lang na kung saan cambio lang at siyempre total na agad. Gas and go na. Okay? Convenient features, unahin natin yung susian na mayroong shutter lock key. So meron siyang seat opener ng upuan mga idol. Meron po siyang shutter lock key na kung saan yung mismong susian ay may takip mga idol. Napaka-convenient gamitin. Safe na safe sa mga magnanakaw. Sa kanyang naman upuan, gumagamit ito ng kalmot po sa traction. So, rough po siya mga idol. Tapos medyo merong siyang stitches or tahi-tahi. So, yung upuan naman niya, very comfort, makapal, goods na goods. Pwedeng pang long ride. At pagdating naman sa kanyang compartment dito is maluwag na malalim. Okay?
So okay lang naman din kahit anong ilagay nyo mga idol, basta kasya dito. Tapos meron dalawang puntil para sa helmet hook and sabitan ng mga pinamili sa palengke. Then makikita naman natin dito yung kanyang fuel refiller na wala siyang alulod system. Ayun yung lagi kong hinahanap, yung alulod system, yung mga natatapon na gas. Then meron ditong cover na PGMFI nakalagay. So cover na plastic para sa indicator dito. Okay, sensor ng gas gauge. Okay? At pag-usapan naman natin ang kanyang seat height mga idol. Ako po ay 5'4" in height. At makikita natin na lapat ng dalawang pako. Okay? So, tigto nga lang, tingkayat po mga idol, pero napaka-convenient ito. Naka-upright position po siya, kaya hindi nakakangalay sa likuran. At ang kagandahan nito, pagdating sa maniobra mga idol, is napaka-gaang. So, pwedeng-pwede po siya sa mga may kaliitan or lady rider mga idol. So, sa mga heavy traffic naman, compact ang design niya. So, pwede mo siyang isingit-singit at ipasok-pasok sa mga lalang traffic. At pag-usapan naman natin ang kanyang presyo via Guanzon Masinloc branch. So, ang Wave RSX 110 drum brake mga idol is nasa 64,900 ang cash. Down payment nito is 4,800. At para sa monthly installment naman ito para sa 3 years is nasa 3,493 pesos. Ayan po ang RSX 110. Good morning mga idol, dito na naman tayo sa Honda Guanzon Masinloc branch at makikita natin dito sa kanyang harapan RS125 or Honda RS125. I-update nga natin to kung sulit pa ba ito bilhin ngayon 2025. Simulan natin sa kanyang harapan na makikita natin nandito kanyang significant at napakagandang headlight mga idol. So gumagamit ito ng halogen bulb para sa headlight niya, peanut bulb naman para sa kanyang signal lights. Tapos pagdating naman sa kanyang suspension, telescopic fork po na merong coated dito na kulay black. Tapos ang kagandahan nito, disc brake na po ang kanyang braking system, 1-pot caliper. Tapos naka spokes po siya mga idol or rim type po siya. Then ang sukat ng gulong is 70 by 90/17. Pero tube type pa lamang ito. Pagdating naman sa kanyang likuran mga idol, makikita natin yung pointed or sharp edges ng kanyang taillight design. Then yung kanyang taillight ay gumagamit ng ordinary bulb, peanut bulb naman para sa kanyang signal lights. Makikita naman natin sa bandang ibaba ang kanyang reflector at ang kanyang decals na Honda. At ito naman yung kanyang back fender na kung saan meron naka-intact na plate holder. Suspension naman nito, gumagamit ito ng dual shock absorber, drum brake po pa sa braking system, at naka-spokes po siya mga idol. Then yung sukat ng gulong niya is 80 by 90/17 na naka-tube type pa lamang po. Pagdating naman sa kanyang gilid mga idol, makikita natin napakaganda, napaka-sporty ng kanyang design and looks, no? So makikita natin meron siyang naka-attach dito na PGMFI. So ibig sabihin fuel injection na po siya na kung saan mas matipid ito sa pagkonsumo ng gasolina. So pwedeng pang daily use. Makikita naman natin yung design dito is carbon lodi. Dito is parang matte po siya mga idol. So overall design nga pala nito is black with matching gray sa mga decals niya mga idol. So nakasulat dito is 125cc. So 125cc po siya. Then ito yung kanyang logo na RS. Ito yung kanyang pillion footrest. Napakaganda ng kanyang ano dito, bracket oh. Solid, no? Then dito naman makikita natin yung kanyang muffler na may cover na stainless steel mga idol para sa kanyang heat guard. Dito po yung kanyang kickstarter na kung saan malaking tulong ito kung sakaling humina o malubat ang baterya ng motor mo. Tapos nandito yung rider footrest and ito yun naman yung kanyang pedal para sa braking system. Okay, para sa likuran. Dito naman sa kabilang gilid, kung makikita natin, yung itsura ng decals niya is itsura din ng decals dito sa kabila. Okay? Napaka-sporty at napakaganda. Tapos makikita pala natin dito yung kanyang parang palikpik or exhaust para sa init. Okay? O nga pala, ang gumagamit nga pala ito ng air cooled para sa pagpapalamig ng makina. Okay, dito naman sa kabila, makikita din natin yung kanyang pillion footrest at yung bracket niya na maganda, solid. At ang hatak nito ay gumagamit ng chain. Okay? So may sprocket po siya
na size na 38T. Okay? 38. Okay? 428, 38. Okay? Then, nandito naman makikita natin yung kanyang pedal na kung saan meron po siyang 4 na gear na pwedeng pagpilian mga idol. Tapos ito yung kanyang side stand and ito naman yung center stand. Okay, mapunta naman tayo sa taas. Dito sa kanyang side mirror, makikita natin na ordinary na bilog. Okay? Pero standard po siya mga idol. At maganda yung kanyang quality. Then, dito naman sa kanyang panel, makikita natin na manual speedometer and odometer po ang meron dito. Meron po siyang fuel gauge. At ang kagandahan nito, mayroon po siyang indicator ng gear shifting. Tapos may mga indicator dito ng high and low, turn lights, engine check, then neutral. Tapos nakalagay dito is PGM-FI. Sa kanyang susian niya ay gumagamit po siya ng ordinary traditional manual key. So, on and off lamang, then lock. Tapos ang kagandahan ng kanyang maganda rin yung design niya ng kanyang handle, no, very sporty, no. Tapos meron pa siyang nakatouch dito na Honda. So dito naman sa kanyang switches and buttons mga idol, meron siyang high and low, turn lights and busina. Tapos dito naman is electric starter button. Then pagdating naman sa kanyang throttle control with bar end dito mga idol, bakal po siya. Tapos with brake lever para sa unahan. Then ito po yung hand grip, meron po siyang bar end din, pero wala po siyang clutch or anything kasi semi-automatic transmission ito. Meaning, cambio, then throttle na agad. Okay? So, pwedeng-pwede sa mga baguhan or lady rider. So, ang pattern nga pala nito is para siyang round. Ito, nakalagay. Yung pattern ng kanyang shift pattern. Okay? So, makikita natin ng rounded po siya. Meaning, 1, 2, 3, 4, then neutral. Pwede rin. Pwede naman pataas. So, napaka-convenient. Okay? Pagdating naman sa kanyang upuan mga idol, makikita natin na rough po ang ginamit niya na cover dito. Kalmot po sa traction din, no? Meron din pa stitches dito na minimal. Tapos yung foam niya okay sa all right naman, makapal, then pang long lasting. At sa under seat compartment naman mga idol, makikita naman natin yung dito yung nakatouch yung battery niya. Tapos malalim po siya na makipot. So okay naman din. At kung naghanap ka ng helmet hook o sabitan ng mga pinamalengke mo, pwedeng-pwede dito sa dalawang puntil na to. Okay? At dito rin naka-attach yung kanyang fuel refiller na kung saan wala po siyang alulod system. Sayang yung mga nasasayang na gasolina, no? So sayang, dito lang siya siguro sa bandang gilid-gilid. Pero okay naman. Okay? Pag-usapan naman natin ang kanyang seat height mga idol. Okay, and dimension. So makikita natin mga idol, no? Napaka-compact ng design nito, bagay na bagay sa pang daily use mga idol. So pang city driving man or pang probinsya, so walang problema, no. Napaka-compact ng design niya at napaka-sporty pa. At ang kagandahan nito, napakaliit lang ng kanyang seat height mga idol. So I'm 5'4" in height. So makikita natin na lapat po ang aking paa. Then ang kagandahan pa nito is napakagaang po siya mga idol. So, very convenient kung sakaling maliit na pangangatawan na meron ka, I'm 58 kilo. At kung ikaw ay isang lady rider, pwedeng-pwede po ito mga idol. Pag-usapan naman natin ang kanyang presyo via Guanzon Honda Masinloc branch mga idol. So, ang RS125Fi ay merong cash na 77,500. Down payment nito, 5,800. At syempre, ang 3 years monthly installment nito is nasa 4,109 pesos lamang.